So, yun. Ang sunod natin na lesson is about dito sa ating delta na PLC. So, kung paano tayo makakapag-simulate dito. So, dito, kung mapapansin nyo, meron ako nakalagay na driver. Pwede tayong mag-add or kaya mag-delete. So, basically, ito yung mga drivers na magko-communicate dun sa ating PLC kung meron na siyang actual communication like USB or kung anumang protocol yung gagamitin natin for communication. Pero for the meantime, we'll be using simulator lang muna. Parang gagawa tayo ng virtual na PLC. Iko-communicate natin siya sa isang virtual na PLC. So, ito naman yung i-open natin. Pag na-open na natin tong comp manager or COMMGR. So, ang lalabas ay ito. Nasa baba yan. Kung hindi nyo makita dyan sa ano na yan, nandito yan sa baba. Sa may parang yung parang drop up menu. Drop up, no? Parang pull up menu dito sa baba na to. So, click nyo lang yon, then makikita nyo yung icons ng COMMGR. So, makikita nyo naman itong simulator device. Pwede tayo mag-add, for example, ng isang driver. For example, driver 1. Then, gagamit tayo ng kung anumang protocol. RS-232, USB, na virtual. Tapos, ang kalimitang ginagamit natin for simulating is ito. Then, hahanap tayo ng device. Ang device na ginagamit ko is SX2. So, ito yung gagamitin ko na device. Driver 1 yung nandito na name, i-okay natin. Take note of the driver number para kung sakali, yan yung i-on natin or yung i-start natin. Stop lang muna natin to kasi wala pa naman tayong i-operate. So, ang kukunin natin is yung driver 1. Kung gusto natin, i-delete yung driver 3. Pero, for the meantime, let's just use driver 1. Then, pagkatapos natin yung i-configure, configure lang natin. So, after natin ma-configure na DVP simulator, driver 1, at saka yung device natin na X2, i-okay lang natin yan. Ang gagawin naman natin, maggagawa na tayo ng ladder diagram. So, para makagawa tayo ng ladder diagram, ito namang ISPsoft ang gagamitin natin. Click lang natin yan. So, mag-o-open siya. ISPsoft. So, ganito yung magiging itsura niya. So, ganito yung magiging itsura ng ISPsoft natin. Sabi, sir, wala pa pong laman. So, tama, wala pa pong laman kasi maglalagay tayo ng new. Sige, para lang din makapag-start tayo from the scratch. Magtatanong siya, create new project. Yung project name, up to you kung anong ilalagay mo dyan. Kung sabihin na natin, ang project name natin is testing lang. Testing. Then, testing 1. Then, ang controller type natin is DVP. So, yan yung common controller for PLC. Then, after that, meron tayong PLC type. Kung mapapansin natin, doon sa communication manager natin, meron tayong makikita doon na type ng PLC. So, EX2 yung pinili ko dito. And pwede kayong pumili dun sa range nung meron dun sa ating communication manager para makapag-connect tayo if we're going to use the simulator. Then okay na yan, click lang natin yung okay. Replace lang muna natin yung una. Then ganito ulit yung mangyayari dyan sa ating ito. Magkakaroon tayo ng parang bakante or blanco. Ang kailangan nating magawa is yung program, yung ladder diagram. Click mo lang yung programs, itong ano na to, then right click, then click new. Meron lalabas na dialog box asking anong pangalan ng program number niya or name. So, pwedeng ito na lang, program 0, huwag mo nang palitan to, cyclic task, tapos ladder diagram. So, sabi ko nga may
May iba pang language like sequential function chart, but yan o, nakalagay. Ladder diagram, sequential function chart, pero hindi naka-highlight si function block, si instruction list, structured text, at saka continuous. So, ganyan yung ating ladder diagram. So, i-click lang natin yung ating languages. So, kung i-click lang natin yan, ladder diagram, click OK. Pwede na tayong maglagay ng ladder diagram dito. So, meron tayong pwedeng ladder diagram dyan. Let's say, ang gusto nating ilagay is yung ating function na simpleng on-off control. So, ito yung ating function. Sabi ko nga, ang delta, x yung atin pong gagamitin, x0 para sa input. Tapos, y0, y0, y1, y2. So, kuha tayo ng y0 para sa output. Kiklik lang natin itong icons na to. Parang ikiklik lang natin, tapos i-drag natin dun sa pwede nating paglagyan na device. So, for example, ito gusto nating maglagay ng naka-series. So, magsi-series na yan dyan na normally open. So, X1. Sir, paano kung gusto ko siyang gawing normally close? Double-click mo lang yan, yung mismong normally open, tapos may magsasuggest sa kanya ng rising edge trigger, falling edge trigger, normally close. Normally close muna yung gamitin natin. So, later makakukuha natin paano gamitin yung mga rising edge, falling edge triggers na yan. So, later on. So, ito naman, lalagyan natin siya ng magiging latch niya. So, pwedeng gamitin na natin basically yung ating Y0. So, Y0 para sa latch. Yan. Kung mapapansin natin, ito yung on-off control natin. Pag click natin itong X0, makakapagparan tayo ng Y0. At kapag ito namang X1 yung clinic natin, mapapatay natin yung cycle. So, if naintindihan siya ng mas malinaw, paano naman natin siya isi-simulate? So, gusto ko siyang i-simulate kung tama ba yung sequence na yan. So, sa simulation, forcing on and off lang yung gagawin natin since yun lang naman yung kailangan muna natin na signals. So, wala pa tayong makikitang push button dyan kasi ikaw pa rin yung based dun sa ating configuration ng wiring, ikaw pa yung maglalagay ng wiring kung push button ba siya o kaya limit switch. Diba? So, paano ba siya i-configure dun sa atin pong communication? So, click lang natin tong PLC. Tapos, click lang natin tong, hindi natin siya matatransfer agad. Pagka download, ibig sabihin, ida-download natin sa PLC. So, sir, paano po ba natin makukuha yung communication? Click muna natin yung communication settings. So, dun sa communication settings, mamimili tayo what driver are we going to use. Driver 1 ba o driver 3? So, sabi ko, driver 1 muna yung gamitin natin. Station 0. Then, click lang natin yung OK. Tapos, kapag okay na yung driver natin, i-compile muna natin. So, i-compile natin, parang kagaya ng ginagawa natin sa ibang platform na i-compile or i-build up muna natin yung ating pong ginawang ladder diagram. So, pag na-compile na natin yan, kapag na-compile na natin yung ladder diagram, pwede na natin siyang i-transfer to our PLC. So, yung virtual natin na PLC, which is mada-download natin for the simulator. So, kapag nagkaganyan na, naka-stop kasi. So, babalik tayo dun sa ating ito. Yung driver 1 natin, naka-stop siya, ang gagawin natin i-start. Yon. So, pag na-start na natin, ang gagawin naman natin is i-transfer na natin. So, download hindi upload. So, the-download natin from our PC to our PLC. Tapos, ita-transfer natin yan. Meron yung mga percentages pagka transfer natin kung ganong kabilis o katagal yung processing. So, lahat ng mga naka-check na yan, object code, program, and all, will be downloaded to the simulator. Simulator pa lang hindi pa yung buong PLC. Kasi sinisimulate pa lang natin. Then, what we can do is to create naman yung ating
yung ating online. So, dito may makikita ka ditong icon. Ito. Itong part na to, yun o. Yan, may makikita ka ditong icon na online mode. So, i-online mode natin yan. Makikita natin na merong simulation na nangyayari. Kapag daw nilagyan natin to ng finors natin or sinet on natin to, communication error functions not support. Okay. So, try natin to use, bakit nga? So, click lang natin yung force on. Hindi siya naka-run kasi, wait, i-ano lang muna natin, release. May mali ako sa ginawa ko. So, release natin, or release on. Set off muna. Ayaw. So, iraran muna natin siya. So, ito yung run mode. So, yun. Hindi natin na-run. So, stop muna natin. So, yung X0, para ma-run natin yung PLC, kailangan i-run mode muna natin. Control plus yung F11 or yung run. So, yun yung gagawin natin. I-run natin. So, run PLC confirm. Do you wish to continue? Yes. So, i-run natin yung PLC. Then, saka natin siya isi-set on or kaya naman ay i-force on. So, makakapagkaroon ka ng signal para dyan. Tapos, kahit i-release mo siya, naka-on pa rin yung iyong ito. So naka-release na siya. Pero pag ito ay ating in-on, so mapapatay natin tong part na to. So hindi ko lang alam kung bakit buhay pa rin siya. Or hindi ako marunong. So, in-off ko na. Then, force release. Ayan. So, na-release ko din siya sa on. Yun. So, bakit siya naka-force lang siya na on. So, i-off ko siya. Kasi naka-ano pa lang siya. Naka-off dapat. Yun. So, pag ganito naman yung ginawa natin, tingnan natin kung pwede yung set on. Ay, ayaw niya. So, more of force na lang yung gagawin natin. If force natin yung ating input para makapag-simulate tayo. So, yun. Dun muna tayo sa part na yun para mai-record natin. So, yun lang muna.